Pagkain mula sa langit, ngayon'y hain sa daigdig, handog na kaibig. Kailan may di masasahi paghahaingat ng ialay ang korderong nagliligtas, ang mana ng nagsilikas, pastol naming mapagmahal. Kami iyong awan, gawing tapat makinabang sa pagkain iyong alay. Hanggang langit ay makamtan, magagawa mo ang lahat upang tanan ay maligtas. Akayin mo sa iyong hapag lahat kaming iyong alagad sa buhay mong walang wakas. Walang wakas. Pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal. Buhay natin siya kailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko
sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Dahil dito ay nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito ay mabubuhay magpakailanman. Hindi ito tulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig ng homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi ng pinagpalang linggo. Pinagpalang linggo po sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan at nasa abroad na nagsisimba via online. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ngayong araw na ito, ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. O sa salitang Latin, Corpus Christi. Sabihin nyo nga, ibig sabihin, ang katawan at dugo ni Kristo. Ang pagdiriwang na ito, ang ating kapistahan, ang nagpapaalala sa atin na ang tinatanggap natin sa banal na misa, na tinapay at alak, ay hindi mga simbolo ng katawan at dugo ni Jesus. Hindi siya simbolo, kundi mismong katawan at dugo ni Jesus. Isang tunay na presensya ng Diyos o real presence of God. Kaya hindi siya tinapay, hindi siya alak. Ito ay katawan at dugo ni Kristo. Real presence. Kaya paumanhin po sa mga nasa online, yung mga nagsisimba ng online lang, kahit paulit-ulitin mo ang misa ng 10 beses, meron kulang. At malaki ang kulang. Ano yon? Ang tanggapin ang katawan at dugo ni Jesus sa komunyon. Yun ang kapos sa mga nasa online. Kaya sana po, pag meron kayong pagkakataong makapagsimba, tanggapin sa banal na komunyon ang katawan ni Jesus. At kayo naman na nandito, may dapat lang tumatanggap ng komunyon. Sapagkat hindi kumpleto ang ating pagsamba. Hindi kumpleto ang ating pagsimba kung hindi tinanggap si Jesus. Maliwanag? May 3 bagay tayong matututunan at tinuturo ng ating pagdiriwang sa araw na ito. Una, gutom. Sabihin nyo nga po, gutom na po ba kayo?
Saglit lang ito, no? 30 minutes lang ako mag-homily. Ha? Natawa si nanay, no? Unang matututunan, gutom. Sa ating unang pagbasa, ipinapaalala ni Moises sa mga Israelita kung paano sila nagutom sa disyerto sa loob ng 40 taon. Mantakin mo yon, 40 years nagutom. 40 years naghihirap, nagdurusa ang mga Israelita. At maganda minsan, ipaalala sa atin yung mga panahong tayo ay nagutom. Meron ba kayong karanasan na ganon? Yung minsan nagutom kayo, no? Alam nyo, gustong-gusto kong balikan yung panahong minsan din kaming nagutom, no? Pag umuwi ako, no, lagi kami nagkukwentuhan ng nanay ko, no, kung paanong kahit papaano hindi na ganon, 'di ba? Ang sarap balikan nun, 'di ba? Yung noon gutom ka, yung noon makakakain ka lang ng burger o ng spaghetti kapag birthday mo, 'di ba? Pero ngayon, kahit anong oras, kaya mong bilhin. Ikaw na ngayon nagsasawa. 'Di ba? Sabi mo, ayoko na ng spaghetti. Spaghetti na naman. Burger na naman. Chicken na naman. 'Di ba? Pero masayang balikan yung panahong gutom. At yan yung pinapaalala ni Moises sa mga Israelita. Minsan sila at dati silang gutom at nagutom. Noong mga panahon na yon, noong mga panahong gutom na gutom ang mga Israelita, wala silang tigil sa kakareklamo at wala silang tigil sa pagkalampag sa Diyos para sila ay mapakain. Kaya nga, ang ginawa ni Moises, nanalangin siya para sila ay mapakain. Tingnan nyo. Nanalangin si Moises para sila ay mapakain. Kapag ang isang tao ay gutom, sino ang kinakalampag? Yung nanay, di ba? Sino pa? O yung tatay. O kung sino man ang nagbibigay ng pagkain. Tama? Sino yung nakasanayan mong nagpapakain? Yun ang kakalampagin mo kapag ikaw ay gutom. Di ba? Kapag ang isang tao ay gutom, namimili ba siya ng kakainin? Sabi nyo yan, ha? Hindi. Di ba hindi? Kung anong nakahain, siyang kakainin. Kasi gutom ka eh. Hindi ba? Pero ang mga Israelita, nang magutom, si Moises ang kinalampag. Si Moises, sa kanya sila nagreklamo. Pero si Moises, nang magutom ang mga Israelita, ang Diyos ang kinalampag. Kaya sila nakakain. Tingnan nyo, no? Si Moises, hindi nga gutom eh. Pero ang nagutom, yung mga Israelita. At dahil kasama niya ang mga Israelita, kaibigan niya ang mga Israelita, siya ang kumalampag sa Diyos para sa kanila. At sa huli, sila ay nakakain. Pero ito ang problema. Nang mabigyan ng pagkain ang mga Israelita, nang paulanan sila ng Panginoon ng mana o ng tinapay mula sa langit, natutong mamili at magreklamo ang mga Israelita. Kinasawaan nila ang mana na binigay sa kanila ng Diyos. Tingnan mo nga naman, no? Ang mga ingrato, binigyan mo na, sa halip na magpasalamat, nagreklamo pa. Anong reklamo nila? Mana na naman? Tinapay na naman? Ito na naman? Sawa na kami sa pagkain na ito. Pag ba ikaw, yun at yun din ang kinakain mo, magrereklamo ka ba? Hello? Ba di na kayo makasagot?
Kanina sabi nyo, hindi dapat mamili, di ba? O, pag araw-araw kinakain mo, pinakbet o sardinas, araw-araw, magrereklamo ka ba? O, yan na kayo. O, ayan na. No? Kanina ang gagaling, di ba? Hindi dapat namimili. O, pero, ito nga yung magandang paalala ni Moises eh. Di ba? Minsan kang gutom, minsan kang salat, minsan kang wala. Ngayong meron, inaayawan mo. Ngayong meron, nagrereklamo ka. Pag birthday mo, na laging handa ay tinapay at pansit. Di ba? Ilan sa atin ang nagrereklamo? Ilan sa atin nagrereklamo kapag hinahain ng magulang isda? Sasabihin mo, may kaliskis na ako. Pag hinainan mo naman ng manok, sasabihin mo, may pakpak na ako. Pag hinainan mo naman ng baboy, sasabihin mo, umuungik ka na rin. Ano ba talaga? Hindi ba? Kaya maganda yung paalala ng ating unang pagbasa sa mga minsang nagutom, minsang salat, minsang naghirap. Paalala, wala kayong dapat ikapamagtaas. Hindi ka dapat magyabang. Hindi ka dapat magtaas dahil minsan kang nagutom. Ipinapaalala sa atin ng ating unang pagbasa na sa kagutuman, may Diyos na magpapakain. Basta huwag ka lang mapili. Hello. Kaya ako, yung pag nagre-recall kami, pag nagre-reminisce kami ng family, lagi kong naalala yung nanay ko. Kasi yung nanay ko, kahit anong hirap namin, sinisikap niyang pakainin kami ng masarap. Yung abot ng makakaya niya. Kung para sa araw na yon, ang masarap ay patola, na may miswa, na may itlog, yun yung masarap para sa kanya nung araw na yon. Kapag minsan ang ulam, gulay, wala nagrereklamo. Dahil alam namin, pag hindi kinain, magugutom. Wala kang panahon para mamili. Wala kang karapatang magreklamo. Kasi kung babalikan mo, minsan kang nagutom. At ngayong ikaw ay napakain, ikaw pa ba ay mamimili? Yan ang ating unang aral. Gutom. At pangalawa, uhaw. Sabihin nyo nga po. Sa ikalawang pagbasa naman, ipinapaliwanag ni San Pablo sa mga taga-Korinto na ang pag-inom sa kalis ng pagpapala ay isang pakikibahagi sa dugo ni Kristo. Pakikibahagi. Sabihin nga po ninyo, sa salitang Griego, koinonia. Pakiulit. Pakikibahagi. Parang ganito, kapag ang tao ay uhaw, anong ginagawa? Naghahanap ng maiinom. Pwedeng iba, tubig. Pwedeng iba, soft drinks. Pwedeng iba, juice. Diba? Yung pag nauhaw ka, naghahanap ka ng makapapawi ng iyong uhaw. Kapag ba ang iyong ininom ay malamig, ano ang mararamdaman ng iyong katawan? Diba? Mapepreskohan ka, malalamigan ka. Yung mga walang nararamdaman kapag uminom ng malamig, siguro manhid na yung mga yon, dahan-dahanin mo kasi, damahin mo, di ba ganon? Kasi pag ininom mo ng buo yan, ibang mararamdaman mo sakit ng ulo, di ba? Yung brain freeze. Kung hindi ka nagbe-brain freeze, baka walang brain. Freeze lang, Pero di ba ganon yon? Kapag uminom ka ng malamig, nararamdaman mo yung ininom mo. Kapag uminom ka ng mainit, anong nararamdaman mo? Umiinit ang pakiramdam mo. Kapag uminom ka ng kape, mararamdaman mo. Lalo na kung matapang yung kape, bilat ka. Alam mo, uminom ako ng kape. Nagparamdam na yung kape. Nanuntok na yung kape. Di ba ganon? Di ba? Yung mga kabataan dyan, ang hilig magkape.
No? 'Di ba? Parang ganyan yung imahe na pinapahiwatig ni San Pablo, yung pakikibahagi na ang pag-inom natin sa kalis ng dugo ni Kristo, hindi lang napapawi ang ating uhaw, kundi tayo ay nagiging kaisa at kaparis niya. Tayo, nararamdaman natin yung ininom natin. Pero hindi lang yun yung pakikibahagi. Yung tayo, dun sa ininom natin, nararamdaman ba tayo? Nararamdaman ba tayo ng soft drinks na ininom mo? Nararamdaman ba tayo ng tubig na ininom mo? Nararamdaman ka ba ng kape na ininom mo? Hindi. Bakit? Wala namang buhay eh. Walang buhay ang soft drinks. Walang buhay ang tubig. Ganon din ang juice o kahit na anong ininom mo. Pero yung ininom mo na dugo ni Kristo, may buhay. Kaya hindi mo lang nararamdaman si Kristo, kundi nararamdaman ka ni Kristo. At yun ang ibig sabihin ng pakikibahagi, ng koinonia, na kapag tayo ay tumatanggap ng dugo ni Kristo, nararamdaman natin ng Diyos at nararamdaman tayo ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng uhaw. Uhaw kapag tinanggap natin ang Diyos sa lagi kang pawi sa uhaw. Wala kang uhaw na ibang bagay. Yan ang pinapaalala sa atin ng ating pagdiriwang. Yan ang matututunan natin sa uhaw. Pangatlo, laman sa ating ebanghelyo, sinabi niya, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Sabihin nga po ninyo, nananahan. Magandang malaman na ang pagkain, kapag ito ay kinain, nananatili ito sa ating tiyan. Tama ba? No? Nananahan. No? Kumain ka ng mamantika, anong mananahan? Kolesterol, mantika, hindi ba? O, kumain ka ng matamis, anong mananahan? Ayun, diabetes, di ba? Kumain ka ng maalat, anong mananahan? Bato, asin, no? Di ba? Tingnan mo ngayon katabi mo, anong kinain yan? Anong nananahan dyan? Sige nga. Yun yung sa pagkain. Pero iba kapag ang Diyos ang iyong tinanggap. Iba kapag ang Diyos ang iyong pinasok sa iyong katawan. Siya ay nasa atin. Dala mo ang Diyos. Mamaya, pagtanggap ninyo ng banal na komunyon at kapag kinain ninyo, sabi nga ng mga scientifico, it takes 2 minutes before the bread, the body of Christ, be digested in your body. So ibig sabihin, 2 minuto mong literal na dala si Jesus sa iyong katawan. Kaya nga, ito yung panahon na dapat nagdadasal ka. Yan yung panahon pinakamalapit tayo sa Diyos dahil hinawakan mo at nasa iyo mismo ang katawan ni Jesus. Kaya mamaya sa komunyon, kapag tinanggap nyo, magdasal. Bakit? Nasa iyo ang Diyos. At hindi lang yun. Ang Diyos nasa atin, tayo ay nasa Diyos. Yun ang maganda doon. Hindi lang nasa atin ang Diyos, kundi tayo nasa Diyos. Kapag ang isang bagay, ikaw ang may dala, kapag nabigatan ka, anong yung ginagawa? Binibitawan mo, hindi ba? At ganyan din tayo madalas. Kahit kasisimba mo pa lang, pag uwi mo, nakita mo, may kaaway ka, nakasalubong mo kaaway mo, ang dali mong bitawan ng Diyos. Anong gagawin mo? Yan, nagmura ka na. Yan, sinumpa mo na. Bakit? Kasi, nabibigatan yung loob mo.
No? Kumukulo ang dibdib mo. Kaya anong gagawin mo? Bitawan ng Diyos, magmura. Kasi simba pa lang yan. Bakit? Kasi ikaw ang may bitbit sa Diyos. Hawak mo ang Diyos. Kaya kapag ikaw ay natutukso, ang dali mong bitawan. Kapag ikaw ay nabibigatan, ang dali mong bitawan ng Diyos. Pero, hindi ganun ang komunyon. Dahil akala mo ikaw ang may bitbit sa Diyos, bitbit ka ng Diyos. Yun yung ibig sabihin na ikaw ay nasa Diyos. Ang Diyos ang may hawak sa'yo. Ang Diyos ang may bitbit sa'yo. At kahit anong bigat mo, hindi ka bibitawan ng Diyos. Yun ang maganda sa pagtanggap ng komunyon. Napapasa atin ang Diyos at tayo ay sumasa Diyos. Na kahit ang bigat-bigat na nating dalhin, kahit ang tigas-tigas ng ating ulo, hindi tayo bibitawan ng Diyos. Mga kapatid, itong tinuturo at itong pinapaalala sa atin ng kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ni Jesus, na sa ating mga gutom at uhaw, pagkain at inumin ang ating hinahanap. Pero kapag tayo ay nawawalan ng buhay, laman at dugo ni Jesus ang hanapin, dahil siya ang nagbibigay ng buhay sa atin. Amen. Amen.